So meron naman tayong mga ibang kapuso nang sabi nila gusto nilang manirahan sa ibang bansa dahil sobrang iba ang sistema sa Pilipinas. Ang sabi ng ating isang kapuso, okay naman ang tumira sa Pilipinas, kaso lang mahirap ang pera. Sa ibang bansa, may healthcare, may monthly allowance, at pa-donation sa mga senior citizen. Mas mataas din ang salary compared sa Pinas. Ang sabi naman ng isa, ako, a big oo. Bakit? Hindi traffic. Hindi sira ang daan. Mura ang bilihin. Malaki ang sahod and no need for experience sa work. Hindi need ng maraming requirements. Ano yung mako-concede mo doon sa sinabi ng mga kapuso? Oh, medyo tama nga naman yon, may ganong advantages. Actually, again, kasi I think lalo na yung mga taong hindi pa talaga nakaranas tumira sa ibang bansa, parang medyo, syempre, the grass is greener on the other side. Syempre, nakikita nila, uy, high-tech, uy, oo nga, may welfare, free healthcare. So, ano yung totoo doon sa kanilang iniisip? Ano yung mga dapat nilang malaman? Ito yung real. Let's bust some myths and misconceptions. Yeah. So, if you really compare the salaries here compared to the Philippines, syempre mas malaki. Pero ang nalilimutan natin, yung cost of living. Ang taas-taas ng cost of living dito. In fact, Vancouver is one of the most expensive cities in the world. So, sige, mataas ang sweldo mo, pero yung cost of living mo, taas din. Ang taxes mo, ang taas din. You pay taxes up to what? 37, 40% of your income. So, although yun nga lang, pag naisip mo yung taxes na malaki, nakikita mo naman yun sa mga freebies nila, sa mga nararamdaman mo naman kung saan napupunta. Nararamdaman mo naman. Hindi lang pera ang kailangan mo dito. As a single mom with no family, immediate family here, ang laki ng social support, family support na hindi mo mabibigyan ng presyo. Hindi mo mabibigyan ng presyo yon. Marami dito mga immigrants na talagang they go mental illness or depression or anxiety or talagang super loneliness. Kaya bang bayaran ng pera yon? So dapat pag nandito ka, ready ka to be on your own and so as much as possible to be self-sufficient, yun ang word, to be self-sufficient. I'm not saying that you don't create a community or engage or belong to a community. I belong to a community and I find it very supportive and helpful. Pero lagi mo iisipin, meron din mga buhay yan at mga busy rin ang buhay nila and they also have 2 to 3 jobs making ends meet. So yun lang na marami mga bagay na hindi natin nakikita na hindi pwedeng bigyan ng equivalent dollar sign. Yeah, so mga kapuso, wag tayong masilaw lang dun sa salary, no, sa amount ng salary na makikita natin. Marami pang factor. Sabi nga ni Miss Anne, 'di ba, parang tama po kayo parang napapansin ko pag nagkakaroon ng adjustment issues, no, challenges as an immigrant, yung isolation 'di ba? Buti sana kung nakataon in a way, at least Vancouver marami pong Pinoy, 'di ba? Strong ang Filipino community. And so kailangan natin isipin ano talaga yung trade-offs natin. So kailangan hindi po 'to dapat impulsive decision. Yep. Hindi lang pera kasi yun na nga, Vancouver napakamahal. Isipin niyo yung renta tapos lalo na kung wala kayong kamag-anak o mga kaibigan, no, na pwedeng hingan muna ng tulong or paluwag, no, habang kayo ay nag-a-adjust. So hindi lang po dapat sa salary kundi yung iba't ibang aspect at lalo na po yung sabi nga ni Miss Anne, yung mga aspeto ng buhay natin na walang katumbas, no, na pera.